Nung ire-refer na ako sa trabaho na yon, kinausap muna ako na magre-refer. So yun, in-interview niya ako tapos sabi niya kailangan kasi hindi mahiyain. Mayroon silang ni-refer dati. Tsaka dito guys sa Canada ha, hindi lang naman Pilipino yung parang ano sa English. May mga ibang lahi din na talagang hindi nakakapagsalita ng English pero nandito sila. din. So, yung isang challenge din dito sa communication, hindi lang yung magsalita ng English. Para sa iba siguro, yung yung sa listening. Natapos na ang competition na to. I'm sorry. Could I get English, please? Sabi rin naman ni Miss Evelyn, ang ilang Pinoy kasi iba din ang ugali, lalo kapag sa English lahat napupuna. Oven natin. Ayan siya. Nililinis ko. And finally, graduation na po ni Jassy sa kindergarten. Panghapon yung napili niyang schedule and talagang sakto lang sa kanya. Officially, summer na talaga dito sa Canada. And grabe ang init. Ayan, wala pa tayong blinds. At bakasyon din ng mga kiddos. Ayan, so nandito yung kapitbahay namin na Canadian. So, siya yung pinakaunang-unang kaibigan ng mga kids. Tatlo din sila na magkakapatid and yun, pumupunta-punta sila dito sa amin. Pero maya-maya lang lalabas sila at maglalaro sa playground. Samahan niyo ako guys, gawa tayo ng merienda. Then, tapos may hinihintay tayong inakbit. Yan. Basan ko muna siya sa water and vinegar. Yan, pang pakpet. Tingnan na natin ang finished product. Mausok to. Yan. Overflowing cheese. Ang rin guys, no? Ang sarap gumamit ng oven, pero ang hirap magdinis. So, yung isang oven ko, nililinis ko siya. Pakita ko. Ito yung... It's hot. Para makain nila. Yes, pizza time. Ayan, nahiwa na natin ang mga gulay. Meron din tayong kalabasa, sibuyas, bawang, and kamatis. Ayan, at katanghalian po ngayon sa amin. 3:30 or 3 o'clock. Pero nagluluto na ako ng pang dinner. 6.5 hours later. Can I get English please?
Yan ang viral ngayon na video ni Miss Marian sa isang contestant wherein tinanong kasi ni Miss Marian in Tagalog yung foreigner or hindi mo pala foreigner. Siguro lumaki lang sa ibang bansa na contestant. So basically, nag-request itong contestant na i-translate sa English. So nung nag-request nga ang contestant, nagsigawan na yung crowd. And knowing kasi na, di ba, may issue na kasi before na babato kay Miss Marian na ano lang daw, ganda lang, hindi daw matalino, ganyan. May mga mean talaga na comment. There. Thank you. Your judge is Marian Rivera Dantes. Hi. Hello. Good evening to you. Good evening. So here's my question. Dumami ang followers mo sa social media nung naging finalist ka. Paano mo gagamitin ang opportunity na ito kahit natapos na ang competition na to? I'm sorry. Could I get English, please? I will try my best. Are you ready for this? Woo! Listen very carefully. Here's my question. Your social media following grew when you become a finalist. How would you use this opportunity even after your super bad journey? I think you understand that. I agree with this platform showing that you can be authentically you. At sa mga ganitong sitwasyon, hindi na bago na maraming kritik ang lalabas. At nung pinost ko nga ito sa aming Facebook page, ay may mga nag-share po na mga nakatira na dito sa Canada. So basahin natin naman yung opinion nila sa topic na ito. Sabi nga ni Nadine, yung kausap ko po mag-a-adjust sa akin. Total, hirap din sila magbigkas ng name ko. Naging Nadine tuloy. And sabi rin naman ni Miss Evelyn, ang ilang Pinoy kasi iba din ang ugali, lalo kapag sa English lahat napupuna. Mapamintas di naman yun ang first language natin. Dito sa Canada nga, iba-iba ang bigkas, walang pakialaman. Ako nga, Evelyn, naging Everlyn sa boss ko. Tapos tinawag ako, sabi pa, huli up, huli up. Akala ko kung ano yun, hurry up pala. At may isa pang nag-comment. At dito, you know what I mean. That thing, okay na yon. Haha. So yun din yung napansin ko na marami na lang din talaga yung mga English speakers talaga na hindi na nila binibigyan ng big deal. Alam na nila, nagigets naman nila yung ibig sabihin ng tao and hindi naman nila pinagtatawanan, hindi rin nila kinokorek. So, hindi big deal dito sa Canada kung hindi fluent ang English as long as basic English, kaya mong i-communicate yung sarili mo, good na yon. So, as long as nagkakaintindihan kayo. Kasi syempre, importante rin naman yun sa trabaho. Kaya nga rin pagka mag-a-apply dito sa Canada, majority sa mga PR pathway ay may mga English language. So, ayun, depende rin yung level kung ano yung trabaho mo. So, basically, dito sa Canada, hindi talaga big deal na dapat magaling na mag-English, ganyan. Naalala ko nga sa work ko, nung unang-unang pasok ko sa trabaho dito, bagong salta lang kami sa Canada. Nung i-refer na ako sa trabaho na yon, kinausap muna ako na magre-refer. So yun, in-interview niya ako, tapos sabi niya, kailangan kasi hindi mahiyain. Mayroon silang ni-refer dati at hindi makapagsalita, siguro na overwhelmed at nahihiya. So, yun lang yung sinasabi niya na frontliner yung trabaho. So, may makakausap ka ng mga Canadians and kailangan syempre magre-respond ka kasi customer service. So, gusto nila na kahit papaano marunong magsalita, marunong mag-connect sa customer. So, yun lang din talaga. Kailangan meron ka rin sigurong basic English para ma-communicate mo yung sarili mo. Kasi mostly yung mga napupuntahan din na trabaho dito or may mga trabaho na nakaharap sa tao, nakaharap sa customer, makikipag-usap sa customer. I think yun din yung isa pang tinitingnan din nila pagka mag-a-apply sa trabaho. Pero I believe naman, lahat naman na nag-a-apply dito, caring-carry yan. Caring-carry ang mag-English naman. Tsaka dito guys sa Canada hindi lang naman Pilipino yung parang
sa English. May mga ibang lahi din na talagang hindi nakakapagsalita ng English pero nandito sila. So, ayun lang. Tsaka siguro isingit ko na lang din yung isang challenge din dito sa communication, hindi lang yung magsalita ng English. Para sa iba siguro, yung ano rin, yung sa listening. Dahil nga may mga ibang tao dito, yung accent nila talagang medyo slang, talagang mahirap intindihin. And meron din naman mga ibang lahi talaga na hindi Canadian, pero mahirap din yung English nila. So, talagang may mga challenges na gano'n sa in and out ng communication. So, yung listening tsaka speaking. Pero, ayun nga, makakasanayan din naman, I believe, kasi lalo na kung may katrabaho ka na Indian, ganyan, mapapamilyar ka na, magiging familiar ka na sa the way na i-pronounce nila yung mga words and gano'n din sa mga Canadians. And na-share ko nga rin guys, sa isang video ko na kung mahirap ba mag-aral dito sa Canada, isa sa mga tip na na-i-discuss ko doon, yung paghandaan din nila na makinig sa mga English speakers and even Indians. Kasi may mga teacher na Indians dito sa Canada. So, maging familiar sa mga pronunciation nila. Ayun, dahil nga lesson, syempre English siya. I remember yung boss ko na nag-interview sa akin and Hungarian siya. So, sabi niya, naalala niya nung bagong salta din siya sa Canada na hindi nga daw siya magaling mag-English. Nagsimula siya as server and hanggang sa dumaan yung ilang taon at na-promote siya as supervisor. So siguro in between nun may mga pagtaas ng position pa na nangyari. But basically, nung ini-interview na ako ng boss ko na yun ay yun nga, supervisor na siya. May mga trabaho rin naman talaga na kailangan ay talagang siguro medyo intermediate or magaling-galing na talaga sa English, yung tipong hindi ka mauubusan ng sasabihin. So, ayun guys, napakainit dito sa Canada. Naglalaro ng 33, 36, 38. Meron akong kakilala sa Lethbridge. Pumapalo sila ng 38, talagang napakainit. So, dito naman po sa aming city, sa Edmonton City, one of the sunniest city. So, kahit na winter din talagang may mga days na super sunny, pero meron din naman mga days na gloomy. So, para sa akin lang talaga guys, enjoy lang yung yung weather ka. Ayan na yung winter, malamig na naman ulit. So, another adjustment din naman talaga. Talagang summer, mainit kasi nga din yung mga bahay. Gawa talaga siya, parang meant to be siya sa winter. So, mainit talaga ang loob ng bahay. And hindi ka rin naman sa amin hindi kami basta-basta makapag-open ng window dahil nagsisigawaan left and right dito. So, kamusta naman sa alikabok? Pero meron kaming nakuha na aircon. Nagpakabit na si husband noon nung actually parang 2 weeks pa lang kami dito sa bahay, nagpakabit na talaga siya. Kasi sabi ng engineer, parang supervisor na nagmo-monitor dito, yung nag-endorse sa amin ng bahay, mainit daw talaga. And dito sa bahay namin, yung window part ay mainit. Meron lang kaming ilang oras na nakatutok yung, hindi naman direkta na nakatutok dito sa araw. Parang sideways siya, pero mainit. So yan, pakita natin. Ayan, ito. Yan yung aming window. And bukas, luckily, darating na yung blinds. So, yan. Tagal naming hinintay. Sobrang tagal. So, ayun guys, chill-chill lang. Alam ko ang daming namamasyal sa atin ngayon sa beach, sa mga lake, nagro-road trip. Enjoy lang talaga natin. And pag winter, hindi talaga kami lumalabas. Pag summer lang talaga, summer to fall, pwede pa. Pero pag winter, prefer namin talaga na sa bahay na lang. Hindi kami nag-out of town. So, ayun guys, thank you for watching this video. Please consider subscribing. Pinag-uusapan po natin ang buhay-buhay dito sa Canada, mga topics about immigration, latest updates and latest news, and mga patungkol sa work permit, student permit, and visitor's visa. So feel free po na i-browse nyo ang aming mga playlist. Thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.